Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako si Teacher Frel, ang inyong online guro para sa Araling Panlipunan 2. Ang ating aralin para sa araw na ito ay pagbabago ng sariling komunidad. Mga bata, handa na ba kayo makinig? Mga layunin. Bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang mailalahad ang mga pagbabago sa sariling komunidad. Una, heograpiya, katangiang pisikal. Pangalawa, politikal, pamahalaan. Pangatlo, ekonomiya, hanap buhay, kabuhayan. Pang-apat, sosyo-kultural. Pag-aralan natin ang komunidad sa iba't ibang panahon. Sikaping alamin ang komunidad sa iba't ibang panahon upang matutuhan ang pagbabago at pagpapatuloy ng pamumuhay. Pagmasdan ang larawan ng komunidad at tukuyin ang pagbabago sa ikalawang larawan. Kung iyong mapapansin, sa unang larawan, ang mga kabahayan ay layu-layu pa sa isa't isa. At ang paligid ay napapaligiran ng mga punong kahoy. Sa pangalawang larawan naman, makikita ninyo na dikit-dikit na ang mga tahanan at may mga malalaking gusali. Marami na ring mga sasakyan sa kalsada at marami na ring mga tao. Makikita natin sa ikalawang larawan na malaki ang ipinagbago ng komunidad. Bakit mahalaga ang pagbabago sa isang komunidad? Ang pagbabago. Ano ang ibig ipakahulugan ng salitang pagbabago? Ang pagbabago ay may iba't ibang kahulugan. May pagbabago sa iba't ibang aspekto ng buhay ng tao, hayop at bagay. May pagbabago rin sa panahon, pamumuhay ng tao sa komunidad, at mga nakikita sa kapaligiran. Mahalaga ang pagbabago kung hatid nito ay kabutihan at kaunlaran sa sarili, pamilya at komunidad. Maipagpapatuloy ng tao ang kanyang pamumuhay sa kanyang komunidad kung handa niyang iangkop ang kanyang sarili sa komunidad na kanyang kinabibilangan, kasabay ng pagbabago dulot ng panahon. Mahalaga ang pagbabago tungo sa pag-unlad ng sarili, pamilya at bansa. Ang komunidad noon. Sama-samang namamalagi noon ang mga tao sa isang pook. Nagtatag sila ng isang komunidad o pamayanan. Ang komunidad noon ay tinatawag na barangay. Binubuo ito ng 20 hanggang 30 pamilya. Payak o simple lang ang pamumuhay noon sa isang komunidad. Ang komunidad ngayon. Unti-unting nabago ang komunidad sa paglipas ng panahon. Ang komunidad ngayon ay malaki ang pagbabago kung ikukumpara noon. Makikita sa mga lungsod ang komunidad na maunlad. Kung noon ay walang kuryente, sa ngayon ay mayroon na. Nakaaangat ang pamumuhay ng mga tao sa komunidad na maunlad dahil sa mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa kasalukuyan. Mayroon na ring iba't ibang uri ng hanap buhay sa mga komunidad ngayon. Maaaring makapamili ang tao sa nais niyang pasukan ayon sa kanyang kakayahan at kaalaman. Maaari ring makapaglakbay ang mga tao dahil sa iba't ibang uri ng transportasyon. Sa ngayon ay maraming uri ng sasakyan tulad ng Metro Rail Transit or MRT at Light Rail Transit o LRT, eroplano, train, taxi, kotse, bus, jeep, tricycle, motorsiklo, barko, submarine at iba pa. Ang mga komunidad ngayon ay karaniwang maraming tao. Ang iba ay dikit-dikit ang mga bahay dahil sa paglaki ng populasyon sa isang komunidad.
Ang ibang komunidad ay may malalaking bahay at gusali. May magagarang tirahan at marangyang pamumuhay. Sa kasalukuyan ay hindi simple ang pamumuhay dahil sa mga makabagong kagamitan dulot ng teknolohiya at pag-unlad ng komunidad. Ano-ano ang mga pagbabagong napansin mo sa inyong komunidad? May komunidad na pawang mayayaman ang nakatira. Makikita ito sa ilang bahagi ng Alabang, Muntinlupa, Laguna at lungsod ng Makati. Ang ganitong komunidad ay tinatawag na subdivision. Sama-sama rin ang mahihirap sa isang komunidad. Ang mga taong nakatira rito ay tinatawag na informal settlers. Ang ganitong komunidad ay karaniwang matatagpuan sa gilid ng mga riles ng tren at mga estero. Siksikan ng mga bahay sa ganitong komunidad. Iba pang nagbago sa komunidad. Una, populasyon o bilang ng mga naninirahan. Noon, ang bilang ng mga naninirahan ay kakaunti lamang, kagaya na nakikita nyo sa larawan. Ngayon, ang bilang ng mga naninirahan ay dumami. Ito ay lumobo. Pangalawa, uri ng pamumuhay. Noon, ang uri ng pamumuhay upang makakain ay ang paghuli lamang ng hayop sa pamamagitan ng pana. Ngayon, ang uri ng pamumuhay ay ang pagpasok sa iba't ibang kumpanya upang kumita ng pera. Pangatlo, kagamitan. Noon, ang uri ng kagamitan ay gawa lamang sa palayok. Simple lamang ang mga gamit sa pagluluto. Maging ang kasangkapan sa loob ng bahay ay gawa lamang sa ratan o kahoy. Ngayon, ang mga uri ng kagamitan ay mga elektronik. Ito ay makabagong teknolohiya. Pang-apat, tirahan o bahay. Noon, ang tirahan ay gawa lamang sa kubo. Ngayon, ang tirahan ay yari sa mga bato at ang mga bahay ngayon ay malalaki. Panglima, sasakyan. Noon, ang mga sasakyan pandagat ay gawa lamang sa balsa o bangka. Maaari rin tayong sumakay sa kalabaw. Ngayon, ang mga sasakyan ay mayroon ng panghimpapawid gaya ng eroplano, tren sa panglupa, kotse, at barko sa dagat. Mga pagbabago sa sariling komunidad. Heograpiya o katangiang pisikal. Ang pisikal na katangian ng komunidad ay tumutukoy sa panlabas na kaanyuan na ating makikita sa isang lugar at sa mga nakapaligid dito. Noon, ang komunidad ay malalayo sa isa't isa ang kabahayan. Sa paglipas ng panahon ay dumami ang tao at nagkaroon ng malalaking gusali at naging dikit-dikit ang mga kabahayan. Politikal o pamahalaan. Noong unang panahon ng ating mga ninuno, ang mga kapuluan ay nahati sa mga barangay. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng datu. Ang kapangyarihan ng datu bilang pinuno ng barangay ay nakaatang lamang sa kanyang nasasakupan. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno. Bukod sa namumuno sa barangay na tinatawag na kapitan, ay may namumuno din sa bawat lalawigan gaya ng gobernador. Bawat bayan sa lalawigan ay may namumuno na tinatawag na alkalde. At kapag wala ang alkalde ay humahalili ang bise-alkalde. At ang namumuno naman sa isang bansa ay tinatawag na pangulo. At ang humahalili sa pangulo ng bansa ay tinatawag na pangalawang pangulo. Sumunod, ekonomiya, hanap buhay o kabuhayan. Noon, ang kabuhayan ng mga tao para makakain ay ang pagtatanim, pangingisda at pangangaso. Sa paglipas ng panahon, ang kabuhayan ay unti-unting nagbago at mas marami na ang pwedeng pagkakitaan dahil sa pagkakaroon ng mga industrial at komersyal sa komunidad. Sumunod, sosyo-kultural. May mga sinaunang paniniwala at tradisyon noon.
Masusuri ang pagkakapareho at pagkakaiba ng kagawiang panlipunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Halimbawa, sa pananamit at palamuti, iba't ibang kaugalian, sistema ng pagsulat at edukasyon, musika at sayaw, panitikan at sining, pananahan ng sinaunang Pilipino, estruktura at mga estilo ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon ay marami na ang nabago, gaya na lamang sa pananamit. Ang mga kadalagahan at kabinataan ay simple lamang ang pananamit noon. Ngayon ay naging fashionista ang mga tao. Sa sistema naman ng pagsulat ay gumagamit lamang noon ng ink at feather. Ngayon ay marami na tayong uri ng pansulat. Maging sa musika ay naging mabilis ang kumpas ng mga tugtog. Malaking impluwensya din ang paggamit ng iba't ibang teknolohiya gaya ng computer at cellphone. Alam mo ba ang bayanihan? Ang bayanihan ay isang magandang kaugalian ng mga Pilipino. Isang magandang simbolo ng bayanihan sa komunidad ay ang paglilipat ng bahay sa kabilang komunidad. Tulong-tulong ang kalalakihan sa pagbubuhat ng bahay na gawa sa nipa at kawayan. Bayanihan ang tawag sa isang gawaing pinagtutulungan ng mga tao na walang kapalit na kabayaran. Ngayon naman mga bata ay magsulit na tayo. Isulat ang salitang tama kung tama ang pahayag at mali kung mali ang pahayag. Una, malaki ang pagkakaiba ng komunidad noon sa kasalukuyang panahon. Pangalawa, ang mga komunidad noon ay maaaring makita sa kagubatan. Pangatlo, may kuryente na sa komunidad noong unang panahon. Pang-apat, bahay kubo ang mga bahay noong unang panahon. Pang-lima, bangkang demotor ang ginagamit sa paglalakbay noon sa mga ilog. Pang-anim, nagbabago ang pamumuhay ng tao sa paglipas ng mga taon. Pang-pito, ang komunidad noon ay maraming tao kumpara ngayon. Pang-walo, mayroon ng iba't ibang uri ng pamumuhay sa mga komunidad ngayon. Mga bata, sana ay marami na naman kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga bata!